Kung pipili ka ng tamang hobby ngayon, 6 na buwan mula ngayon, mararamdaman mong iba ka na. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Karamihan ng tao, tumatanda lang. Mas maraming gamit, mas mahal na distractions, mas busy raw, mas adulting. Pero pareho pa rin ang ugali, pareho pa rin ang takot, pareho pa rin ang excuses. Pero may maliit na porsyento ng tao, yung tinatawag nating 1%, na iba ang galaw. Hindi nila ginagamit ang hobby para lang magpalipas oras. Ginagawa nila itong training ground. Tahimik, paulit-ulit, walang drama. Hanggang sa ang disiplina ay hindi na pinipilit, default na. At ang confidence, hindi na iniisip, nararamdaman na lang. Hindi sila naghihintay ng motivation. Hindi sila umaasa sa mood. Hindi sila umaarte. Hindi busy. Hindi adulting. Disiplina. At may isang hobby sa listahang ito na iniiwasan ng karamihan. Hindi dahil mahirap, kundi dahil awkward sa simula. Pero ito rin ang pinakamabilis mag-upgrade ng confidence. Yung hindi ka ginagawang maingay, peke, o papansin na version ng sarili mo. Manatili ka hanggang dulo. May malinaw na prinsipyo ang Stoicism. Hindi ka umaangat sa goals mo, bumagsak ka sa antas ng training mo. Ibig sabihin, sa oras ng pressure, hindi ka aasa sa inspirasyon. Aasa ka sa kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa kahit walang nanonood. Paulit-ulit itong paalala ni Marcus Aurelius sa sarili niya. Sabi niya, ang bawat araw ay ibinigay para gawin ang gawain ng isang taong may saysay. Hindi para umiwas, hindi para magpakaaliw, kundi para kumilos ayon sa tungkulin. Ganito rin ang turo ni Epictetus. Hindi mo kontrolado ang resulta. Hindi mo kontrolado ang reaksyon ng ibang tao. Pero kontrolado mo ang aksyon mo. Sa simpleng salita, tigilan mo ang paghihintay na ready ka na. Walang darating na tamang timing. Walang magical na confidence. Walang biglaang pagbabago. Pumili ka ng practice. At sa pag-uulit, ikaw mismo ang huhubog sa sarili mo. Isang taong kalmado sa pressure, malinaw mag-isip, at hindi madaling matinag. Diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hobby number 1, boxing. Hindi ka nagbo-boxing para makipag-away sa mundo. Nagbo-boxing ka para harapin ang bersyon ng sarili mo na bumibigay kapag may pressure. Sa unang araw mo pa lang sa gym, may isang bagay ka nang matututunan. Hindi ka komportable. Mabilis ang tibok ng puso. Mabigat ang hinga. Nanginginig ang kamay. At doon mo marirealize ang isang katotohanan. Kapag nagpapanik ang katawan mo, gusto na ring sumuko ng isip mo. Pero boxing ang nagtuturo ng kabaligtaran. Tinuturuan ka nitong huminga kahit gusto mong tumigil. Huminga kahit sinisigawan ka ng pagod. Huminga kahit sinasabi ng utak mo na delikado na hindi mo na kaya. Dito mo maiintindihan na ang takot ay maingay pero hindi siya utos. Mararamdaman mo ang kaba bago pumasok sa ring. Mararamdaman mo ang kaba bago tumunog ang bell. Pero bawat round, may natututunan kang mahalaga. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang sundin. Sa boxing, walang time mag-overthink. Kapag nag-isip ka ng sobra, matatamaan ka. Kaya natututo kang maging present, malinaw at kalmado sa gitna ng gulo. Timing, footwork, control. Hindi brute force, hindi galit, kalmadong agresyon. At unti-unti, mapapansin mo, yung disiplina na nabuo mo sa ring, dala-dala mo na sa labas. Mas kalmado ka sa stress. Mas malinaw ka magdesisyon. Mas hindi ka tinatablan ng pressure ng ibang tao. Dahil natutunan mo na ang isang simpleng aral. Kung kaya mong manatiling kalmado habang humihingi ng pahinga ang katawan mo, kaya mo ring manatiling matatag sa kahit anong hamon ng buhay. Hindi ka tinuturuan ng boxing na manakit. Tinuturuan ka nitong huwag bumigay. Hobby number 2, journaling. Kung ang boxing ay laban ng katawan, ang journaling naman ay laban ng isip. Maraming tao ang takot magsulat. Hindi dahil hindi sila marunong, kundi dahil ayaw nilang makita ang totoo. Kapag isinulat mo ang iniisip mo, wala nang takasan, wala nang palusot, wala nang ganito talaga ako. Ang journaling ay parang pag-upo sa harap ng salamin na hindi ka pinapaganda at hindi ka sinisiraan. Ipinapakita lang nito kung ano talaga ang nandoon. Kapag magulo ang isip mo, pakiramdam mo magulo ang buhay. Pero kapag isinulat mo ang mga iniisip mo, unti-unting nagkakaroon ng ayos ang chaos. Makikita mo ang mga pattern,
Paulit-ulit na reklamo, parehong pagkakamali, parehong takot, parehong dahilan kung bakit ka natigil. Ito mismo ang tinutukoy ni Seneca noong sinabi niyang suriin ang bawat araw na parang isang hukom, hindi bilang kaaway, kundi bilang tagamasid, hindi para saktan ang sarili, kundi para intindihin. Sa journaling, natututo kang tanungin ang sarili, bakit ako na-trigger? Ano ang kontrolado ko rito? Ano ang dapat kong gawin bukas kahit ayaw ko? Dito nabubuo ang emotional control. Hindi sa pagpigil ng emosyon, kundi sa pagkilala at pagharap dito. Unti-unti, mas nagiging malinaw ka mag-isip. Mas hindi ka nadadala ng emosyon. Mas hindi ka basta-basta naaapektuhan ng opinyon ng iba. Dahil kapag kilala mo ang sarili mo, mahirap ka nang guluhin. Ang journaling ay hindi para sa mga malungkot. Ito ay para sa mga taong seryosong ayusin ang buhay nila. Isang pahina, isang araw, isang desisyon sa isang pagkakataon. Hobby number 3, weightlifting. Hindi ka nagbubuhat para lang gumanda ang itsura mo sa salamin. Nagbubuhat ka para magkaroon ng awtoridad sa sarili mo. Sa weightlifting, may isang bagay na malinaw agad. Hindi nakikipag-negotiate ang bakal. Hindi ito naaawa. Hindi ito naaapektuhan ng mood mo. Hindi nito iniintindi kung pagod ka, busy ka, o tinatamad ka. Kapag oras na para magbuhat, may dalawang pagpipilian ka lang. Gawin mo, o umamin kang hindi mo pa kaya. At doon nagsisimula ang tunay na training. Bawat rep ay isang maliit na kasunduan sa sarili mo. Gagawin ko kahit hindi komportable. Tatapusin ko kahit gusto kong tumigil. Unti-unti, may nangyayaring pagbabago sa loob mo. Hindi lang sa muscles, kundi sa nervous system mo. Natututo itong huwag magpanik kapag may discomfort. Natututo itong manatiling kalmado kahit mabigat. At kapag natutunan mong gawin ang mahirap sa utos, napapansin mong sumusunod na rin ang ibang bahagi ng buhay mo. Mas hindi ka umaatras sa responsibilidad. Mas hindi ka natatakot sa pressure. Mas hindi ka umaasa sa motivation. Dahil alam mo na ang isang mahalagang katotohanan, ang lakas ay hindi regalo. Pinaghihirapan ito. Sa weightlifting, walang shortcut, walang instant results, may consistency lang. At ang consistency na yon, kapag nadala mo sa trabaho, relasyon, at desisyon, nagiging iba ka na tao, mas tahimik, mas matatag, mas may respeto sa sarili. Hindi dahil malakas ka sa gym, kundi dahil natutunan mong tumayo kapag mabigat ang dinadala mo. Hobby number 4, calisthenics. Ang calisthenics ay sining ng pagkontrol sa sarili mong katawan. Walang makina. Walang weights na pwedeng dayain. Ikaw ang katawan mo at ang gravity. Sa unang subok pa lang, may isang katotohanang lalabas agad. Hindi nagsisinungaling ang katawan. Kapag mahina ang core mo, babagsak ka. Kapag kulang ang kontrol mo, gagalaw ka ng sablay. Kapag minadali mo, titigil ka. Dito ka matututo ng humility. Hindi ka pwedeng magpanggap na malakas kung hindi ka pahanda. Ipinapakita ng katawan mo kung nasaan ka talaga, hindi kung saan mo gustong maniwala. Pull-ups, dips, push-ups, handstands, levers. Bawat galaw ay nangangailangan ng tiyaga at pasensya. Hindi ka basta aahon sa susunod na level. Kailangan mong i-earn ang bawat segundo ng control. At habang paulit-ulit mong ginagawa ang mga galaw na ito, may nangyayaring pagbabago sa isip mo. Natututo kang maghintay. Natututo kang magsimula ulit kapag bumagsak ka. Natututo kang huwag i-accept agad ang limits. Dahil sa calisthenics, makikita mo na ang limitasyon ay kadalasan hindi kakulangan ng lakas, kundi kakulangan ng tiwala sa sarili. Kapag nagawa mo ang unang pull-up na dati ay imposible, may pumutok na paniniwala sa ulo mo. Kung kaya ko pala ito, ano pa ang kaya ko? At ang mindset na yon nadadala mo sa lahat. Sa trabaho, sa relasyon, sa mga desisyong matagal mo nang iniiwasan. Ang calisthenics ay hindi tungkol sa forma. Ito ay tungkol sa disiplina, kontrol, at katotohanan. At kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong katawan, mas madali nang kontrolin ang direksyon ng buhay mo. Hobby number 5, chess. Ang chess ay tahimik na laban, pero huwag kang magkamali. Dito nahuhubog ang disiplina ng isip. Walang sigawan, walang galaw na padalos-dalos. Isang maling desisyon lang at mararamdaman mo agad ang epekto. Sa chess, mabilis mong matututunan na ang impulse ay may presyo. Kapag gumalaw ka dahil lang sa emosyon, kapag nagmadali ka dahil naiirita ka, kapag nag-react ka ng hindi nag-iisip,
pinaparusahan ka ng laro. Kaya unti-unti, natututo kang mag-pause. Bago ka gumalaw, iniisip mo, ano ang kapalit nito? Ano ang mawawala sa akin? Ano ang mas mahalaga sa long term? Ito ang isa sa pinakamahalagang aral ng chess. Hindi lahat ng panalo ngayon ay tunay na panalo. Minsan, kailangan mong magsakripisyo ng maliit na piraso para manalo sa mas malaking laban. At ang mindset na yan, nadadala mo sa totoong buhay. Sa pera, hindi ka na basta gumagastos para sa panandaliang saya. Sa relasyon, hindi ka na basta sumasabog sa emosyon. Sa desisyon, mas iniisip mo ang epekto bukas, hindi lang ngayon. Sa chess, hindi ka rin pwedeng sisihin ng iba. Kapag natalo ka, malinaw kung bakit. Ikaw ang gumawa ng galaw. At doon ka masasanay sa responsibilidad. Hindi ka na naghahanap ng dahilan. Naghahanap ka ng mas magandang galaw sa susunod. Unti-unti mapapansin mo, mas kalmado ka na kapag may pressure. Mas hindi ka agad nagre-react. Mas marunong ka nang maghintay. Dahil kapag sanay kang mag-isip ng 3 hakbang bago kumilos, mahirap ka nang itulak sa maling direksyon. Ang chess ay hindi lang laro. Ito ay pagsasanay sa pag-iisip bago kumilos. Isang kasanayang kayang baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Kung may napupulot ka sa video na to, kahit isang linya lang na tumama, mag-subscribe ka sa Tagalog Stoic Wisdom. Hindi kami nandito para i-hype ka. Hindi kami nagbibigay ng panandaliang motivation na mawawala rin bukas. Ang binibigay namin dito ay disiplina. Mga paalala na bumabalik sa'yo kapag tahimik na ang paligid. Kapag wala nang nanonood. Kapag ikaw na lang at ang mga desisyon mo. Kung gusto mong bumuo ng ugali na kalmado sa pressure, malinaw mag-isip at hindi alipin ng emosyon at distractions, nasa tamang lugar ka. Mag-subscribe ka, hindi para sa amin, kundi para sa sarili mong katahimikan at paglago. Ngayon, balik tayo, dahil ang susunod na hobby ang pinaka-iniiwasan ng karamihan, pero ito rin ang pinakamabilis magbago ng presensya at kumpiyansa mo. Hobby number 6, communication. Maraming tao ang iniisip na ang communication ay tungkol sa pagsasalita. Pero sa totoo lang, ito ay tungkol sa presensya. Hindi mas malakas ang mas may impluensya. Hindi mas agresibo ang mas nirerespeto. Ang nirerespeto ay yung klaro, kalmado, at direkta. Kapag sineryoso mo ang pag-aaral ng communication, mapapansin mo agad kung gaano kadalas kang nag-a-apologize ng hindi kailangan. Kung gaano ka madalas magpaliwanag kahit hindi naman hinihingi. Kung gaano ka madalas umatras sa sarili mong sinabi. Dito nagsisimula ang training. Natututo kang humawak ng eye contact, hindi bilang pananakot, kundi bilang katahimikan na may kumpiyansa. Natututo kang mag-structure ng thoughts mo. Bago ka magsalita, malinaw na kung ano ang punto mo. Walang paligoy-ligoy, walang sobrang emosyon. At higit sa lahat, natututo kang magtakda ng boundaries nang hindi humihingi ng paumanhin. Sa simula, awkward. Pakiramdam mo masyado kang direct. Pakiramdam mo baka masamain ka ng iba. Pero diyan gumagana ang hobby na ito. Dahil inilalabas nito ang insecurity na matagal mo nang tinatago. Habang tumatagal, may napapansin kang pagbabago. Mas pinakikinggan ka ng mga tao. Mas malinaw ang mga usapan. Mas bihira ang drama. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan mo ng pakikipag-usap. Ang communication ay hindi skill para mangibabaw. Ito ay skill para tumayo ng maayos. At kapag marunong kang magsalita ng malinaw at kalmado, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Nararamdaman na lang ng iba. Hobby number 7, reading. Isang libro lang ang pwedeng magligtas sa iyo ng ilang taon ng maling desisyon. At karamihan ng tao hindi ito ginagamit. Iniisip nila na ang pagbabasa ay libangan lang, pang-relax, pampalipas oras o pampatulog. Pero kapag ginamit mo ito ng tama, ang reading ay nagiging training ng isip. Kapag nagbabasa ka ng philosophy, natututo kang tumibay sa harap ng problema. Hindi ka agad nadadala ng emosyon. Hindi ka agad natitinag ng opinyon ng iba. Kapag nagbabasa ka ng biography, nakikita mo kung paano hinarap ng ibang tao ang mas mabibigat na pagsubok kaysa sayo. At nabubuo ang perspektibo. Kapag nagbabasa ka ng psychology, mas nauunawaan mo ang sarili mo. Bakit ka na-trigger? Bakit ka umiwas? Bakit ka paulit-ulit napupunta sa parehong sitwasyon? At kapag nagbabasa ka ng practical books, natututo kang gumalaw ng mas mahusay, mas malinaw, mas sistematiko, mas epektibo.
Ito ang paniniwala ng Stoicism. Ang karunungan ay hindi trivia, training ito. Hindi mahalaga kung ilan ang librong nabasa mo. Ang mahalaga ay kung may binago ba itong kilos mo. Dahan-dahan, mapapansin mo ang epekto. Mas maayos ka ng mag-isip. Mas hindi ka padalos-dalos. Mas bihira ka ng magsisi. Dahil kapag may ideya ka ng hinuhugutan, hindi ka basta-basta naaanod ng uso o emosyon. Ang reading ay parang pakikipag-usap sa mga taong mas nauna na sayo. Mga taong nagkamali na, natuto na, at nag-iwan ng mapa. At kung seryoso kang ayusin ang direksyon ng buhay mo, masyadong mahalaga ang librong hindi mo pa binabasa. Hobby number 8, running. Hindi ka tumatakbo para tumakas. Tumatakbo ka para harapin ang sarili mo, lalo na yung parte na gustong tumigil kapag hindi na komportable. Sa simula, madali lang, fresh ang katawan, mataas ang energy. Pero darating ang punto na mabigat na ang binti, maikli na ang hinga, at may boses sa ulo mo na nagsasabing, tama na, pwede ka namang huminto. At dito nagsisimula ang tunay na training. Sa running, walang nanunood, walang pumapalakpak, walang instant reward. Ikaw lang ang kalsada at ang desisyong ituloy o sumuko. Unti-unti, natututo kang manatili. Hindi dahil masaya, kundi dahil pinangako mo sa sarili mo. At ang simpleng ugaling yon, ang pagtupad sa pangako kahit walang makakaalam, ang naghihiwalay sa karamihan at sa iilan. Habang tumatakbo ka, may isang mahalagang bagay kang natututunan. Ang discomfort ay temporary, pero ang pag-quit may dalang kwento. Kapag huminto ka agad, may dahilan. Kapag nagpatuloy ka, may karakter. Hindi nito sinasabing huwag kang magpahinga. Ang itinuturo ng running ay ito. Kaya mo pa pala ng kaunti, kahit sinasabi ng isip mo na hindi na. At kapag natutunan mo yan sa katawan mo, dinadala mo yan sa buhay mo. Sa trabaho, hindi ka agad umaatras. Sa problema, hindi ka agad sumusuko. Sa sarili mo, mas may tiwala ka na. Ang running ay hindi lang cardio. Ito ay pagsasanay sa pagtitiyaga. At kapag sanay ka ng magpatuloy kahit mahirap, mas kaunti na ang bagay na kayang bumasag sa'yo. Hobby number 9, high income skill. May isang bagay na mabilis magbago ng buhay kapag naging kapakipakinabang ka kahit saan ka ilagay. Ang pag-aaral ng high income skill ay hindi tungkol sa yabang. Hindi ito tungkol sa title. Hindi rin ito tungkol sa mabilisang pera. Ito ay tungkol sa leverage, copywriting, video editing, web design, sales, coding, media buying. Mga kasanayang hindi umaasa sa swerte, koneksyon o permiso ng iba. Kapag may skill ka, may halaga ka agad. Karamihan ng tao naghihintay. Hinihintay ang tamang pagkakataon. Hinihintay ang promotion. Hinihintay ang may magbukas ng pinto. Pero ang taong may high income skill, hindi na kumakatok. Gumagawa siya ng halaga. At ang halaga ang humihila ng oportunidad. Sa simula mahirap, nakakalito. Pakiramdam mo wala kang alam. Pero tulad ng Stoic training, hindi ka umaasa sa resulta, umaasa ka sa practice. Araw-araw kang gumagawa kahit hindi ka pa magaling. Araw-araw kang nagkakamali ng may natututunan. Hanggang sa isang araw, may isang taong magsasabing, pwede mo ba akong tulungan? At doon mo mararamdaman ang pagbabago. Hindi ka na umaasa sa validation. Hindi ka na takot mawalan. Hindi ka na basta-basta napapalitan. Dahil may dala kang kasanayang kaya mong i-produce on demand. Ang high income skill ay hindi shortcut. Ito ay pangmatagalang sandata. At kapag alam mong kaya mong gumawa ng value kahit saan, mas tahimik ka, mas kalmado, at mas buo ang loob mo. Hobby number 10, content creation. Maraming tao ang gustong lumikha ng content para sa fame. Pero ang tunay na halaga ng content creation ay leverage. Kapag gumagawa ka ng content, pinipilit mong linawin ang isip mo. Hindi pwedeng magulo ang ideya kung gusto mong maintindihan ka ng iba. Natuto kang mag-isip ng malinaw, magpaliwanag ng simple, at magsalita ng may paninindigan. Kahit walang kamera sa una, kahit 10 lang ang nanonood, may isang bagay na tahimik na nabubuo. Disiplina at identity. Sa bawat post, bawat video, bawat sulat, may naiiwang ebidensya ng ginagawa mo. Ito ang tinatawag na proof of work. Habang natutulog ka, habang nasa trabaho ka, habang abala ka sa buhay, ang content mo ay patuloy na nagsasalita para sa'yo.
Sa mundo kung saan ang atensyon ay kapangyarihan, ang marunong lumikha ay may di makatarungang advantage. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil may direksyon ang boses niya. Unti-unti, napapansin mo ang pagbabago. Mas kumpiyansa ka ng magsalita. Mas malinaw ka ng mag-isip. Mas alam mo na kung ano ang pinaniniwalaan mo. At kahit hindi ka sumikat, kahit walang pumalakpak, ikaw mismo ang nagbago. Ang content creation ay hindi lang pagpo-post. Ito ay pagde-define ng sarili mo sa publiko, kahit maliit pa lang ang audience. At kapag malinaw sa'yo kung sino ka at ano ang gusto mong ipaglaban, mas mahirap ka nang igalaw ng mundo. Ito ang patakaran na nagpapagana sa buong listahang ito. Huwag mong kolektahin ang hobbies. Huwag mong gawing entertainment ang self-improvement. Pumili ka ng isa, isang hobby, isang practice, isang disiplina. At mag-commit ka ng 6 na buwan. Ilagay mo sa schedule, hindi kapag may gana, hindi kapag inspired, kundi dahil oras na. Tratuhin mo ito bilang training, hindi mood, hindi libangan, hindi pag-feel ko lang. Dito nagkakatalo ang karamihan at ang iilan. Ang 1% ay hindi mas matalino, hindi mas swerte, hindi mas gifted. Mayroon lang silang isang practice na hindi nila pinagtatalunan. Umuulan man o hindi, pagod man o hindi, may gana man o wala. At sa pagdaan ng panahon, ang disiplina ang nagiging pagkatao nila. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayon. Kailangan mo lang magsimula ng maliit, pero totoo. Isang session, isang pahina, isang takbo, isang oras ng practice. Simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Dahil ang future self mo, yung mas kalmado, mas malinaw mag-isip, at mas buo ang loob, hinihintay ka na sa kabilang side ng consistency. Kung gusto mo ng araw-araw na paalala tulad nito, mag-subscribe ka sa Tagalog Stoic Wisdom. Hindi para i-motivate ka, kundi para tulungan kang bumuo ng ugaling pinoprotektahan ang kapayapaan mo at pinapanday ang karakter mo. At ngayon, tanong ko sa'yo, anong hobby ang pipiliin mo? May hobby ba kaming hindi nabanggit na dapat nasa listahan? I-comment mo sa baba at sabihin kung bakit. Tahimik lang, pero seryoso.